Okay, Nova. Nova yung pangalawang amplifier ni Kuya. Ang problema nito ay nagki-click ang relay pero mabilis, tone control, hindi ko na napagana. Ubos na yung power ko. So buksan na lang muna natin, wala na rin dito yung hindi ko lang alam kung may mailalagay pa ako dito na buto na aakma. Yan. So ayan mga boss, kalasin muna natin. So ito na nakalas na. Sabi ng may-ari, mabilis daw pumitik yung relay. So ito lilinisan natin yung board kasi madumi na. Tapos napansin ko dito, ito kinalawang na rin, no? Yan. Tsaka matigas na tong mga ano, palitan na lang natin kung may pamalit tayo. So dito naman sa sa may release section, ito yung release section nito eh. Yan. Ito. Yan. Ayun. May nagdikit mga boss. Ito siguro ang dahilan. So tanggalin na lang natin yan. Maganda pa yung board. Linisan lang natin tong buong board. Yan. Tapos testing natin uli. Yan yung linisan din natin yung sobrang dumi na rin, no. Yan. Punasan na rin natin yan. So ito na yung natin. Ni-repair natin. Nilinis na natin kahit papaano. Medyo malinis na ng konti. At ibabalik na natin yung transistor, yung relay. Tapos i-resolder na lang siguro natin dito kung may mga loss pa na or may mga katulad nito. Ayan. Resolder na lang natin. Tapos yung nagdikit yan, tanggalin na lang natin yan. Yan, gagawin natin yan. So, check natin kung bakit mabilis pumitik yung relay at parang nakarekta. Then, ititest natin doon. Yung terminal, nag-order na ako sa Shopee. Yung ganito. Kasi hindi na hindi na maikot yung iba. Sa baba, naikot pa. Pero itong wala na talaga. Sirang-sira na. Kaya minabuti kong palitan na lang ng bago. So, i-assemble ko muna uli. Then, testing ko to mamaya. Tapos, sunod na gagawin ay resolder. So, naikabit na natin yung supply. Wala pa yung Tingnan na natin kung yung relay ay hindi na mabilis. Nalinis na rin natin yan. Ayan. So, power on na natin. Ay, ito pala yung test bag natin. Ito. Nakasaksak ba? On natin. Ayan. Tapos power on. Ayun. So, hindi agad nag-switch. Ayun, may delay. Di ba mapapansin nyo? Pindutin ko ulit. Yan. Tapos power ulit. Ayan, okay. So may delay na siya mga boss. Ibig sabihin goods na to, pero mas mainam siguro checkin natin yung biasing nito at saka yung DC out. Natin dyan. Saan ba natin ilagay? Ilagay muna natin yung camera dito sa taas siguro. Tama ba? Ayan. Kuha tayo ng digital tester. Ito muna itong. Ayan. So check natin agad yung DC out nya. Biasing muna. 0.351, okay. 0.351. Yan, 58, 358.3. So goods. So sunod naman ay yung output nya. DC out nya, ito. Ito yung isa. Wala. Or mali naman yung top natin ng grounding. Ito. 0.44, okay. Yung kabila naman ay dito. 0.2. So okay na to. Pwede na rin to mga boss. So sunod natin na gagawin ay tingnan natin tong sa display. Yung dyan. Yung sa display kung under siya. Kasi nakakalas to eh. Sabi ng may-ari wala na daw tong transformer nung So kakalasin ko muna din figure out ko yung supply ko ano yung sakto diyan. So dito mga boss, i-check muna natin yung output nitong valve kasi ng transformer para sa display niya or BFD
vacuum fluorescent display, itong ganitong klaseng display. So check natin, meron siyang 0, 6 volts at saka 24 volts. So mahalagang tandaan yung specification ng mga voltahe niya, kasi magkamali ka dyan ng kabit ay disgrasya o pwedeng masira o talagang masisira. Kasi kung halimbawa yung 6 volts may ilagay mo sa 24, sira yan, so wala na. So check muna natin. Yung kulay black yung common. Maingay yung palibot ko. Yan. 5.7 or 6 volts. Ito naman ay 23. So naka-AC tayo kasi galing sa primary o secondary ng transformer. Yan. Patay muna natin. So dito kasi kailangan talaga may background ka sa electronics. Hindi pwedeng DIY lang. Kasi dito wala na, iba na yung transformer na yan. Walang naka-label diyan kung ilang volts yung ilalagay. So magbabase ka lang kung kung kabisado ng technician. Halimbawa, itong input niya, yan. Meron niyang diode ito, diode papunta dito sa 220 microfarad, 35 volts. Yan yung pinaka 24 volts niya. So tingnan natin. Tapos yung sa negative naman na side ng capacitor, so ibig sabihin ito yung kulay black common. Tapos itong naman niya na diretso na dito sa filament ng display ay yung 6 volts. So ikakabit natin yan dito mga boss. So ayusin natin yung hinang. Ayan. I-solder natin. So nakapatay naman siguro. Double check ko pati dito patay. I-off natin yung switch. So itong yellow ay 24, yung black ay 0, green ay 6 volts. Ayan. Hihinangin natin kasi kakabit natin dito. Titingnan natin kung gagana. Kasi gusto sanang mapagana ng may-ari ito. Pag hindi mapagana to, sayang naman. Actually may pinanood niya siya sa sa vlog sa YouTube. Kaninong i-post ko na lang yung yung video na yun na kinuha niya ng reference kaya nakakuha siya ng transformer na pamalit. So dito ay ayan. So sisimula tayo sa 24 pero ko muna. Lagyan ko ng panibagong hinang to para madaling kapitan. Ayan, dumikit. So dito ay 24 volts. Ayan, sunod naman ay yung green para sa 6 volts. Ayan. Sana hindi nagdikit. Medyo malabo na yung mata natin. So ito na siya. May sumubrang double check natin yung so pag nag-display na yan, ang magiging pangalawang project natin dyan ay yung mga switch. Papalitan na natin yan. Okay, lagay na natin dyan. I-power on ko na. Tapos try nating buksan. Wala sanang magdikit. Ayun, wala na rin siyang display mga boss. Ibig sabihin, sira na yung vacuum fluorescent display niya. Kasi chinek natin yung supply, meron naman. Ayun pala, kinalawang na rin yung part na yun. So tanggalin ko muna yung 6 volts at saka yung supply. Testerin natin sa resistance yung filament kung meron pa. Maingay lang talaga sa palibot ko, pasensya na. Patayin ko muna uli. Check natin yung filament kung Tapos babalitaan ko yung may-ari. I-update ko. So kuha tayo ng isa pang tester na analog. Kasi yung dulo-dulo nito, yung pinaka-filament side niya ito. Wala na. Pundi na talaga. So tama naman yung supply natin, 24.
24 volts, 6 volts at saka 0. Tama naman yung ano natin. Kaya lang yung filament side ng ng vacuum fluorescent display ay wala na. So pundido na. Tatanungin ko muna yung may-ari kung anong gagawin dito. So update ko kayo mamaya. So dito mga boss ay wala na talaga. Kahit anong repair natin, talagang mismong pundido na yung pinaka-filament ng BFD. Ito ay vacuum fluorescent display. Ang nawala sa kanya una, may carbon niya na nakakunik papunta dito sa dulo kabilaan. So pareho siya nawala na or nauubos na, napudpud na. Sinubukan kong i-test naman dito sa pinaka wala na rin talaga. So hindi na rin talaga kaya. Kaya ang ginawa natin dito ay yung mga switch na lang yung tinarget natin. Nagpalit tayo ng 6 na piraso para sa mga input, AC, 3BCD, CD, tape, tuner at saka itong FMA, baka sakaling gumana pa. Yung dalawa hindi ko na pinitan kasi stereo mono lang yan. Sunod natin na gagawin ay yung yan, yung board na yan, yung sa tone control. Kakalasin natin yan kasama tong sa volume kasi nasa baba yung volume. Para malinis na rin at mapalitan ng mga potentiometer. So nakalas na natin yung sa tone. Ito marami ng mga itlog ng ipis na maliliit, ayan ewan ko kung pumisa na yan o ano. So papalitan lang natin dito ay yung sa tone lang, kasi yung sa mic ata ay hindi na ipapagalaw ng may-ari. So yung sa mic dito 4 ata, 1, 2, 3, 4, kasi yung 4 ay yung nasa dulo ay echo. So dito bass at saka treble lang at saka saka main volume. Yun lang ang kakalasin natin dito. Tapos yung iba wala na, okay na yan. Lilinisan lang natin tong board tapos ibabalik din natin. Okay, ito lang ito. Yung hindi nakasama yung mic. Sabi ng may-ari, wag na daw yan. So, titesting ko na sana, kaya lang wala pa pala yung terminal. Hindi pa dumadating. So, dito, nalinis na natin. Tapos, nakabit ko na yung nabobulol pa ako. Potentiometer. Then, yung mga knob, linisan ko na lang kasi balik ko. Tapos volume. Yan, bagong potentiometer na rin yan. Malinis na rin yung board. Ready to sound check na lang. Yan. So yun lang mga boss. At pag dumating na lang siguro yung speaker terminal, saka natin isa sound check to. Tabi ko muna tapos mag-repair muna ako ng iba para may income naman ako. Then pag dumating yung pyesa, saka natin to i-test. As of now, tabi lang muna natin siya. Tapos linisin ko din tong table. Tabi ko yung mga pinagpalitan na pyesa. Okay na tong amplifier mga boss. Natagalan lang to kasi inantay pa natin tong speaker terminal na in-order ko. Mangyari kasi dito, hindi ko napansin. Kasi ang nakalagay doon na address sa Shopee Store, Pasig. So, akala ko Pasig talaga. Ngayon, nung tiningnan ko dito sa dinouble check ko, ang nakalagay dito ay Upper Valley, Balmores, Santo Niño, Coronadal City, South Cotabato, Mindanao. Yung sa Dream Electronics to, doon ako nag-order. Pero may Dream Electronics din naman na na ang address ay Pasig, pero double check natin sa phone ko kung tama yung tingnan ko sa Shopee kung tama yung address. Yan. Kasi andito naman yan mga boss sa system natin. Tingnan natin dito sa address ng yan, sa to receive. Yan. So, ayun. Hindi ko napansin na Dream Electronics. Tingnan natin dyan. Is it some? So, Dream Electronics, Coronadal pala yun. Mali yung natapan ko na dapat yung sa Pasig yung Kasi pag tinap mo yan, order details. Sana ba yung address nito? Ano ba ang address dito?
Yan, ito mismo yung pinag-orderan ko. Ayun, Coronadal South Cotabato. Meron kasing sa Pasig din yan, ay siguro hindi ko lang gaanong napansin. Nag-focus ako dun sa ano. So dito okay na to mga boss, gumagana na. Ayan o. Wala nga lang, wala nga lang display. Siguro maglagay nila ako dito ng isang ilaw para kahit papaano pag power may display. Dito naman, siguro sabihan ko lang si kuya na siya nang bahala dito. Naubusan na kasi ako ng parang lock dyan, yung nilalagay para hindi magalaw yung wire. Wala na ako mahanap eh. Nagamit ko na yung mga spare ko dito. Maghanap ako baka may kumasya pa dyan na pang knob. Ito yung natagalan tayo. So gumagana na yan. Lipat natin. Malinis na rin. Chinik naman natin yung biasing yan. Okay na. At i-screw ko muna. Tapos magdadagdag tayo ng ilaw. Kung ano pa man ang gagawin dyan. I-double check ko. Pati yung sa switch. Kung anong gagawin dyan. Itong mga wiring, wala na rin yung iba dito. Katulad nito, yung nilagay natin dito. Hindi na gumana kasi wala nang display.